Ngayong International Cooperative Day, alamin natin ang kahalagahan nito sa ekonomiya ng ating bansa. Kaya makakasama po natin ang Deputy Administrator for Institutional Development Service ng Cooperative Development Authority o CDA na si Ray Elevazo. At makakasama rin po natin ang Senior Cooperative Development Specialist and Head of Cooperative Project Development and Assistance Section ng CDA NCR Office na si Sergio Herrera Jr. Pero bago po yan, panoorin po muna natin ito. Bilang celebration ng International Cooperative Day, ating alamin ang importance ng mga kooperatiba sa ating bansa para mas lalong mapaasenso ang ekonomiya at demokratikong pamahalaan ang negosyo. Ayon sa RA 9520 o ang Philippine Cooperative Code of 2008, idineklara bilang batas ang pagtulong sa tao na nagnanais na mapaangat ang kanilang economic development. Ang Cooperative Development Authority ay naglalayong tulungan ang mga negosyo para mas papalago ito. Kasama dito ang pakikisama nila sa iba't ibang sektor ng pamahalaan. Isa rin sa kanilang advokasya ang maiangat ang ekonomiya ng bansa sa pamamagitan ng pag-promote ng goods and services ng mga Pilipino. Ating tuklasin at alamin ang iba pang layunin ng organisasyon ngayong araw dito sa Rise and Shine Pilipinas. Good morning, Sir Ray, at good morning, Sir Sergio, at welcome po dito sa Rise and Shine Pilipinas. Good morning. Good morning, Sir Rod. Good morning, Sir Audrey. Okay. Good morning. Alright, para po maunawaan ng ating mga ka-RSP, no, yung ating mga kababayan, ano po ba ang cooperatives at ano yung role nito sa ating bansa? Ang cooperatives po ay voluntary organizations ng ating mga mamamayan. Nag-o-organize sila for economic development, may yung income generating projects nila, business transaction, para nang sa garon magkaroon ng pag-unlad yung kanilang buhay. At ang kooperatiba po ay para sa mga mamamayan na talagang nagsisikap para umunlad yung kanilang kabuhayan. Sir Sergio, no, sa ilalim ng inyong ahensya ng CDA, ano yung mga programa na tumutugon sa pangangailangan o mga gustong ipatupad nitong iba't ibang kooperatiba sa iba't ibang bahagi ng bansa? Yeah, marami kaming programa pero ang hina-highlight lang namin dito, katulad po sa amin section ng department ni Sir Ray, excuse me, ang ginagawa po namin, meron po kaming, nagbibigay po kami ng mga pondo sa maliliit at micro cooperatives. Tawag po namin Special Assistance for Poverty Alleviation. At meron kaming tinatawag na partnership with big cooperative. Yung tinatawag namin cooperative, kapatid cooperative program, whereby big cooperatives will adopt a small cooperative, tutulungan technically. Kung minsan nagbibigay din sila ng kapital para maiangat natin yung kalagayan. And then, ang CDA, meron tinatawag natin Co-op-Biz para siyang market platform na kung saan ang lahat ng mga produce ng cooperative ipinapasok doon at may tumutulong sa amin na assistance o logistic para may, kung order yung cooperative na gano'n, idahatid doon sa cooperative, the end user, no? Ito, ang CDA po ang nagpro-provide ng platform, yung apps na ito. So marami pa pong iba na ginagawa po ang CDA para matulungan natin yung maliliit nating kooperatiba, small and micro cooperative. Well, para sa kaalaman ng mga kababayan po natin na hindi pa miyembro ng isang kooperatiba, ano po ba yung kahalagahan nito at ano po ba yung mabebenepisyo ng isang individual kapag miyembro siya ng isang kooperatiba, sir? Unang-una, yung tinatawag na empowerment, no? Pagka membro ka ng kooperatiba, meron kang tinatawag natin saping capital o share capital. At from there, parang ito'y investment mo sa kooperatiba, isinapi mo yon or kinontribute mo yon para nang sa ganun maisama sa iba't ibang contributions ng mga member. Pagsasama-samahin natin ito at maglulunsad tayo ng naiisip nating negosyo. And from that, tayo ay, ang layunin natin, siyempre, kumita. Pag kumita po tayo, doon na magsisimula yung isang benepisyo natin na yung ating income ay tataas at magkakaroon tayo ng iba't ibang magiging creative tayo sa pag-iisip. Paano ba mauunlad yung kabuhayan natin? And after that, makikipag-ugnayan tayo sa iba't ibang tao, may tutulong sa atin, may tutulungan din tayo. So it is a system of mutual involvement, mutual assistance and service. So empowerment ang una. At ito po ay ang kooperatiba ay rekognisado ng ating batas bilang organization. So,
pwede rin siyang pwede rin tumulong ang gobyerno sa kooperatiba. At mula doon, mas mapapalakas natin yung ating samahan at maging yung position natin bilang tao, bilang membro ng isang kooperatiba. Kung dati yung mga magsasaka ay sa production lamang nakafocus, pero ngayon may business na sila, marunong na silang mag-marketing. So yung mga ganun, mga may value added sa ating pagsama sa isang cooperative. At may matatakbuhan sila pag sila'y nangailangan. Yes, yun ang isang pangunahin dahil kung ito ay credit cooperative, for example, kung halimbawa magka-problema tayo sa matrikula ng ating anak, may Mga emergency expenses. mga emergencies at iba pa, mga bayarin. So, nandyan ang kooperatiba. Pero isa lamang po yun. Marami pang uri ng kooperatiba tayo. Karagdagan na lang, no? Kita natin, Audrey, na napakaraming oportunidad kapag ikaw ay kasama sa isang kooperatiba. Pero ilan na ba, sir, ang kooperatiba? At kung gusto nilang bumuo ng kooperatiba, ano yung proseso? Ang kooperatiba po natin ngayon sa Pilipinas ay nasa 20,000. So, ganun po siya karami at ang membership niya ay nasa 12 million. So, marami-rami na rin po yun. Pagka nag-organisa, gusto nating mag-organize ng kooperatiba, dadaan po tayo sa tinatawag na pre-registration seminar. At mula doon, matututunan natin ang mga requirements ng pag-rerehistro ng kooperatiba. Isa rito yung tinatawag na pagsusumite ng bylaws, yung Articles of Cooperation, and then meron tayong Band of Accountable Officers, and then may Economic Survey or Feasibility Study. So, yun yung, of course, may accounting registration fee. Okay. Sir Ray, halimbawang may mga interesado na bumuo ng kooperatiba at maging member ng kooperatiba, may mga social media pages po ba para masilip ng ating mga kababayan kung gusto pa nila ng more information? Opo, meron po kami FB page, ang NCR, CDA NCR. FB page, pwede nyo pong i-check yun sa FB. At ganoon din po ang Central, meron din po ang head office ay meron din pong FB page, no? CDA Philippines. CDA Philippines. Para po sa mga gusto mag-organize, 15 pataas, pwede po natin i-subject to pre-registration seminar. At online na rin po ang ating registration. 15 up members. Opo, 15 up members. And then online na po yung registration natin. Pwede pong pumasok sa aming webpage at i-access po lahat yung mga requirements na sinabi ni Sir Rebaso para makakuha po kayo ng requirements pag re-register po ng ating kooperatiba. Alright. Ayan, puntahan na nila ng ating mga kababayan, no? Samantala, salamat Sir Ray at Sir Sergio, no? Salamat. Sa Salamat maiklang kwentuhan dito sa Rise and Shine Pilipinas. Kami ay masaya sa inyo na ibahaging impormasyon.